And sa mga bumibiyahe naman sa dagat, it's either nagta-travel kayo, tatawid kayo kung saan. Halimbawa, mga dito sa Katbalogan, meron yung mga island municipalities. Kung sinabi ng Coast Guard na bawal tumabok, huwag kayong tatabok. Okay? Sinabi ng Coast Guard na bawal nga tumabok kasi merong gale warning. Yan, huwag kayong magpumilit na tumawid. Halimbawa ngayon, nakikita ko dito, malinaw ang dagat, wala namang alon. Malay natin kung dun sa may ilawod, charing. Dun sa may laot, sa gitna ng karagatan, meron dong mga alon. And halimbawa rin sa Allen, papuntang Matnog. Pag sinabi ng Allen Coast Guard na wag mo nang tumabok kasi may gale warning, so wag mo nang tumawid. Or from Liloan to Surigao, ayun. Ormoc to Cebu. Yan, yung mga port na yan, kailangan meron tayong communication, contact sa mga Coast Guard para at least aware tayo na hindi pwedeng tayo. So, hindi ka hindi ang ano mo ang safety mo ang isipin natin kung bibiyahe ka ng papuntang Manila. So, at least maiwasan natin madisgrasya tayo, mapahamak tayo. And isa pa guys na gusto kong emphasize guys, ang movement, bukod lang sa movement, alamin natin kung gaano kabilis ang kanyang takbo. As of 5 a.m. kanina, nasa 30 kilometers per hour ang movement. So yun ang takbo ng Bagyo Tino. Guys, iba ang takbo ng bagyo at iba yung lakas ng hangin. Ang takbo niya, halimbawa kung ang movement niya is west-southwestward, 30 kilometers ang kanyang movement. Pero as of 8 a.m., nasa 25 kilometers per hour na siya. Pag 25 kilometers per hour, meaning mas mabagal na siya kaysa kanina sa 30 kilometers per hour. Kasi pagka once mabilis, meaning mabilis lang din ang kanyang pagdaan sa lugar na yan. And so, yun guys ang masasabi ko. And keep safe na lang sa mga lahat ng mga nanonood sa aking video ngayon na dadaanan ng Bagyo Tino. And sa susunod pang mga darating na mga bagyo, sana matutunan natin yung alamin kung ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa bagyo. Malaman, ayun, di ba? Ganun basta alamin. Meron akong kaibigan, Alamin ang apelyido, kabrad ko yan sa Apo, si Gismar Alamin. So I hope guys na mayroon ako na i-share sa inyong knowledge regarding this one, na at least makatulong man lang tayo sa mga tao. In this simple way, makatulong tayo. Aware ako guys na maraming hindi bet na bet ang ating drama, pero nakafocus lang ako sa mga taong nais nating tulungan. Hindi ako nakafocus sa mga taong mga bitter, hindi ako nakafocus sa mga taong ayaw. Kasi hindi ko naman pinipilit ang kahit sino man sa inyo na magustuhan ako. Kasi alam ko na I cannot please everybody. Hindi rin ako nakafocus sa mga taong toxic. Doon ako nakafocus sa mga taong naniniwala at nagtitiwala. Hanggang nandyan kayo na mga nakikinig, na mga followers, nandito lang din ako para magbigay sa inyo ng aking knowledge as much as I can. Kasi marami nagsasabi, nagmamagaling, napakadati, pirmila, maaram. Yun. Masisisi ko bang sarili ko kung meron akong knowledge? Kagaya nito ngayon, mga panahon ganito. Nag-attend kasi ako noon ng training, 3 days training sa Tacloban. Nandun yung sponsored kasi yun ng Office of Civil Defense and Department of National Defense and National Disaster Risk Reduction Management Office. Kasi para daw makatulong ang mga media sa pag-disseminate ng information. Now, ang purpose ng media is to help the government to spread awareness and to spread information sa mga tao. Kagaya ko, I am doing this para sa aking followers. Probably yung follower mo, ikaw na vlogger or ikaw na media outlet, iba ang follower mo, ibang follower ko. Kanya-kanya tayo diskarte. Walang kompetisyon. Yan. So wala akong pinatatamaan na I am just saying the truth, real talk lang.
Kasi aware ako na may mga tao na hindi bet ang ating aura, hindi bet ang ating mga kadramahan. Yun, uulitin ko, hindi ako nakafocus sa mga toxic na mga tao. Kasi alam ko may grupo nga na ayaw nilang nagaganito ako. Tsaka aware ako may mga tao, may grupo dyan na sinisiraan tayo. Pero doon ako nakafocus sa mga tao nagtitiwala at naniniwala. So, salamat sa mga taong palaging nakikinig, nanonood sa aking mga vlogs, sa mga content ko. Kahit para sa iba walang wenta, pero salamat din sa mga taong nag-appreciate. Alam ko kung sino kayo, di ko na i-shoutout, di ko na i-mention. Basta maraming salamat sa inyo, yung mga nagtitiwala at saka yung mga nagtatanong palagi, nag-update. Hindi po ako nakukulitan sa inyo, yun lang ang gusto kong ipaalam sa inyo. Bagkos I appreciate that, meaning nagtitiwala kayo sa akin. So sa mga nagtatanong, baka isipin nyo na nakukulitan ako, no. I appreciate that. Kasi meaning, naniniwala kayo, nagtitiwala kayo sa aking kakayahan. I hope na naihahatid ko sa inyo ang information na kailangan nyong malaman. Yun. Ano lang po tayo guys, good vibes. Huwag tayo sa mga pandadaot na yan. And gusto ko rin mag-shoutout sa ating mga katropa, ating mga kaberks, mga kaibigan, kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ayan, ating kaibigan yan guys, and kay Sir Jojo Remigio, sa ating District Engineer ng DPWH ng 2nd District of Samar, kay Engineer Gulmatico, and kay Mayor Warren Aguilar ng Gandara, kay Vice Mayor Sanuri Visnar, nangalimutan ko ngaran, ay J. Visnar ba yun? And kan Mayor Fernando Gaviola San Sebastian, ayan, damo salamat. Basta akon mga followers na hindi ko na mausa-usa, no? And shoutout gihapon Anictus Barbershop at San Bartolome Street ang Katbalogan, and din Ninia Salon Tanawan Leyte, Loyola Conon Andox, and Chill Space Katbalogan, adara may plaza, harani nila tirahan City Hall, may Rizal Avenue Katbalogan, din may Im Christian Building, Chill Space, and Casa Esperanza, and Jetromed Pharmacy, adara Purok 7 Barangay Calapuas. Kung tikadto kita ka maulong, natutuo hira before hiyahan SSU Mercedes Campus. Yan, natarahiti na guys, umaambon na. Kailangan na natin mag-end ng ating vlog. So maraming salamat guys for watching my videos. I hope i-share nyo para mas marami din ang mabahagian ng ating kaalaman. And para mga takat balogan, ibubutang ko guys an emergency hotlines ang Katbalogan, para in case may adaman kamo problema, tag sa nga panimalay, pwede niyo hiratawagan. Okay? Damang salamat guys. Keep safe po. Lahat ng dadaanan ng Bagyo Tino, keep safe po tayo. Magdasal po tayo palagi sa Panginoon. Dahil alam natin that God is Almighty. Siya po ang may nakakalam sa lahat. He is the creator of heaven and earth. Siya po ang may likha ng mundong to. Therefore, siya rin ang may kapangyarihan. Pwede nga niya patigilin ang bagyo eh. Pero kasi ang bagyo na yan guys, it's part of ecosystem. Isang paraan niya na nalilinis ang kalangitan, ang ecosystem patuloy na nagpa-function in normal way. Ang Diyos ang bahala sa atin na gumabay, magbantay para walang maperwisyo na tao. So keep praying lang po guys, kasi wala namang imposible sa Diyos eh. Makapangyarihan talaga siya guys. Take note, He created this world. How much more to keep us safe? Ganun lang ang logic nun guys. If we believe that God is powerful, we must trust Him. Okay? Meaning, binibigyan natin ng tiwala sa Kanya, siya na lang bahala sa ating lahat. Kasi siyang may likha eh. Siya ang may likha, siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa mundong ito. So therefore, sa Kanya tayo dudulog para tulungan niya tayo.
Ayan guys, meron pa ako isang nakalimutan guys. Kailangan pala malaman din natin kung saan and kailan maglalandfall ang isang bagyo para at least makapagbigay tayo ng babala and makapaghanda ang mga tao sa lugar na dadaanan ng bagyo or saan maglalandfall. And para naman sa mga nag-booking ng flight or meron tayong flight na naabutan tayo ng bagyo, lalo ng mga first timer na nangyaring ganun. Kasi na-experience ko rin kasi guys na mayroon akong flight noon from Tacloban to Manila and then round trip. So na-move yun guys kasi automatic naman yan guys kasi ano naman yan eh, nature. Hindi naman yan sinadya. Ang airline na mismo ang mag-cancel ng flight mo and then ikaw rin ang pipili kung kailan mo gusto lumipad. Kagaya ko nung sa Cebu Pacific. And by the way, shoutout mga taga Cebu Pacific. And thank you very much sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. Kagaya noon, nagkaroon ako ng na-cancel ang aking flight kasi kataon na bagyo. So ang aking pabalik din na flight from Manila to Tacloban na-move din dahil ang aking flight from Tacloban to Manila na-move, na-cancel, and aking flight from Manila to Tacloban na-move din siya guys. Kung meron silang mga website dyan guys, pwede nyong i-check ang mga airlines and pwede na kayo magtanong personally dun sa ticketing office or sa office ng airline. Yun lang guys. Tungkat Balogan. Guys, meron pala akong nakalimutan, isisingit ko pala ngayon. According sa Pag-asa, na pagka once ang bagyo malapit na, halimbawa less than 24 hours, every 3 hours na yan sila naglalabas ng bulletin. Pero pagka 24 hours up, every 6 hours yan sila naglalabas ng bulletin. So meaning ngayon, kasi malapit ng bagyo, malapit na talaga. So every 3 hours na sila naglalabas ng bulletin. Pero every hour din sila nagmo-monitor kung nasaan ang bagyo. Pero sa paglalabas ng bulletin every 3 hours. So I hope it's very clear now.